Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po'y dadako na sa pangaral ng salita ng Diyos. Nawa po ay samahan tayo ng ating Panginoon. Bilang po panimula ay sa ating bansa, alam po natin yung nagpapatuloy na issue, patuloy pa rin yung hindi matapos-tapos na investigasyon patungkol po sa maanomalyang flood control projects ng DPWH. Maraming mga pangalan na ang nabanggit, nasangwit at kadawit dito ang ilan sa mga senador. Ito ay pagkatalunan pa sa Senado at ultimo nanawagan na sila na isama sa hearing yung tinatagurian nila o titingnan nila na nasa likod ng lahat ng mga ito sila Zaldico at maging si dating House Speaker si Martin Romualdez upang umusad ang investigasyon at mapanagot ang mga may sala. Noong una tila nakinig si dating House Speaker Martin Romualdez, subalit kahapon lamang ay makikita natin yung balita na pinapaantala niya yung kanyang pagdalo sa hearing sa darating na October 22 dahil siya daw mag-undergo sa medical procedure. At makikita na iti karaniwan na mga kadahilanan para postpone yung isang investigasyon. Subalit ito totoo man ito o hindi yung kanyang alibay, makikita natin yung ganitong uri ng dahilan upang hindi matupad ang tila pinakinggan na imbitasyon sa kanya. At di po nawa yun mangyari sa buhay natin na mga manampalataya. Sa buhay nating mga Kristiyano ay hindi marapat ang ganitong uri ng pag-uugali. Sapagkat sa isang tunay na manampalataya, meron tayong dapat tunay na pakikinig at pagtupad sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po yung ating title ngayon ay aking pinabagatan, isang katanungan, tatanong sa atin, tayo ba'y tagapakinig o tayo ba ay tagatupad ng salita ng Diyos? At yun po yung ating matagpuan sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa aklat ni Santiago sa ating pong series. Kaya po inaanyahan ko po muli kayo na buksan ang ating mga Biblia sa aklat ni Santiago. Ang kabanata po ay 1, talatang 11 hanggang talatang 27. Book of James, chapter 1, from verse 19 to verse 27. James chapter 1, verse 19 to verse 27. Ganito po sinasabi ng salita ng Diyos, na tunay, walang pagkakamali, sapat sa buhay natin ng mga manampalataya. Verse 19, naalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa panalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapwat, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. 27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Pagpalain nawa ng Diyos ang pag-aaral ng ating salita ngayong umaga. Tayo po muna ay lumapit sa Kanya sa panalangin. Manaming Diyos, muli, salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya na muli niyo po kaming dinala
sa lugar ng aming panambahan. Patuloy niyo po kaming iningatan sa loob ng isang linggo. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong ito na kami muli ay makakapakinig ng iyong mga salita. Kaya nawa, Panginoon, ayon sa magiging hamon ng aming pong mga talataan na talakayin, nawa hindi lang po ito namin mapakinggan, kundi ito po yung magkaroon ng pagtupad ng pagkasabuhay alang-alang, Panginoon, sa iyong kapurihan. Kaya tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami, bigyan niyo po ako ng karunungan na magkasalita. Nawa, Panginoon, ay maihatid ko po ang inyong mga salita ng may katapatan at may kalinawan. At bigyan niyo din po ang bawat tagapakinig ng puso na mayroong pagpapakumbaba upang magpasakop sa mga salitang mahayag ayon, Panginoon, sa iyong Biblia, sa iyong salita. Kaya tulungan niyo po kami at nawa, Panginoon, ikaw ang aming maitaas, ikaw ang may tanghal sa aming pong kalagitnaan. Ito po yung lahat ay aming dalangin sa pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po ating tatalakayin ang Aklat ni Santiago sa ating series. Again, ito po ay isinulat ni Santiago para sa mga manampalataya na nasa diaspora o nasa pangalat. Silang mga manampalataya ng ating Panginoong Yesus na napilitang umalis sa kanilang lupang sinilangan dahil ng kadahilanan na sila'y inuusig. Sila'y dumaranas ng mga pagsubok. Kaya't sumulat si Santiago upang palakasin ang kanilang pananampalataya hindi lamang sa aspeto ng theoretical or kaalaman lamang, kundi sa practical na aspeto. Yan po yung dinidiin at ina-highlight ng aklat ng James. At inakita sa mga naunang talata sa ating pag-aral from verse 2 to verse 18 na tinalakay po doon at sinabi ni Santiago ang patungkol sa pagsubok sa ating pananampalataya. Nakasama siya talaga sa buhay bilang mga mananampalataya. At bilanggit din ni Santiago doon na meron din tukso. Hindi lamang yung panlabas na ating naranasan, yung kailangan nating kaharapin, kundi yung tukso na nasa loob natin, yung ating pagkamakasalanan, ay marapatin natin itong bakahin, labanan. At tinuro ni Santiago kung paano dapat tumugon ang tunay na mananampalataya sa salita ng Diyos sa ating mga talata. So, kasi posible sa mga mananampalataya, since gano'n yung kailang mga naranasan sa kanilang buhay, sa verse 2 to verse 18, may mga pagsubok, nandun yung mahirap nilang kalagayan, posible nilang hindi tanggapin yung kanilang kalagayan o sila ay magkaroon ng pagreklamo sa Diyos. Kaya tinuro ni Santiago kung ano dapat yung ba yung katugunan ng mga mananampalataya sa lahat ng ating mga naranasan. Yan yung sinabi sa ating mga talataan from verse 19 to 27. Itinuturo niya kung paano dapat tayo tumugon. Kung paano dapat tumugon ng isang tunay na mananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya po, idinidiin dito ni Santiago ang pakikinig at paggawa. Hindi lamang ating pinapakinggan yung salita ng Diyos, kundi atin siyang ginagawa sa ating buhay bilang siya yung tunay na sukatan ng ating relihiyon o ng ating pagkilala sa Diyos. Itinuturo ni Santiago na ang tunay na pagtanggap sa salita ng Diyos ay nakikita sa mapagpakumbabang pakikinig at masunuring paggawa. At yan po dapat yung maging larawan ng isang tunay na Kristiyano, tunay na pananampalataya sa Diyos. Hindi lamang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kundi naroon din yung ating pagtupad ng salita ng Diyos. Kaya po yung mensahe ngayong umaga na nais ko pong i-edit sa inyo ay ito, na ang tunay na pananampalataya ay naikilala sa masunuring pagtugon sa salita ng Diyos, hindi lamang sa pakikinig, kundi sa paggawa. Na ang tunay na pananampalataya ay nakikilala sa masunuring pagtugon sa salita ng Diyos, hindi lamang sa pakikinig, kundi sa paggawa. At mula po sa ating mensaheng iyan, sa katotohanan na ating nakita sa mga talataan, meron tayong dalawang bagay na tatalakayin. Una, pakinggan ang salita ng Diyos ng may pagpapasakop. At pangalawa, ipamuhay ang salita ng Diyos ng may kawabaan at kabanalan. So tingnan po muna natin yung una. Napakinggan ang salita ng Diyos ng mayroong pagpapasakop. Yan po yung inidiin ng mga talatang 11 hanggang 21. Ang sabi dyan, Santiago, nalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi
ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa panalita, magmakupad sa pagkagalit. Bakit daw? Sapagkat ang salita ng Diyos, ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. And 21, kahit naroon na ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na mapagliligtas ng inyong kaluluwa. So ating makikita dito sa binabanggit ni Santiago na marapat pala sa lahat ng naranasan ng mga manampalataya, marapat niya palaging isaalang-alang kung ano yung kalooban ng Diyos sa bagay na iyon. Sa lahat ng ating naranasan, yung sinusulat niya sa mga manampalataya nasa pangalat, ano man ang iyong naranasan, marapat munang isaalang-alang ano yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. At ito ay nakakamit pangunahin, yung pagkaalam ng kalooban ng Diyos, siya ay nakakamtan at nakikita na alaman pangunahin sa pakikinig ng salita ng Diyos at hindi sa pamagitan ng kanilang sarili. So ito po yung patuloy na pagtuturo ni Santiago sa mga manampalataya noon. Again, binanggit ko nga kanina, sapagkat dahil nga ng kanilang kalagayan, sila inuusig, dagdag pa yung tuksong nagbumula sa kanilang sarili, ang maaari nilang maging tugon sa kanilang kalagayan ay magreklamo at magkaroon ng padalos-dalos na paglabas ng saloobin, which is hahantong sa kasalanan. Kaya nga, pinagpaunan ni Santiago na sinabi niya, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Bago tayo mag-react, bago sila maglabas ng kanilang saloobin. Sabi ni Santiago, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa panalita at magmakupad sa pagkagalit. So pinapakita niya, ito daw dapat yung tamang pagtugon ng isang manampalataya ang unawain ng kalooban ng Diyos sa pagkakaroon ng karunungan mula sa salita ng Diyos sa pamagitan ng pakikinig muna. Hindi muna ng paglalabas ng ating saloobin. Kung ating makikita noon sa panahon ni Santiago, ang karunungan dito ay madalas na iniuugnay, ay kinokonek sa kausayan sa panalita. So tinitingnan nila na yung karunungan ay naroon pagka mahusay kang magsalita. Pero binabago ito ni Santiago, binago niya yung pananaw na ito sa pagsasabi na ang tunay na karunungan ay hindi una nakakamit pangunahin sa pagsasalita, kundi ito nakakamit pangunahin sa pakikinig. Mas sigit sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya pala sinasabi niya agad sa mga manampalataya noon, magmaliksi kayong makinig. Magmaliksi sa pakikinig. Tumutukoy ito hindi lamang sa pakikinig sa tao, sa inyong may isip agad natin na pwedeng application noon, hindi agad ito tumutukoy sa pakikinig sa tao, kundi higit sa lahat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon natin nauunawaan yung kalooban ng Diyos sa kanilang kalagayan. Tumutukoy ito sa attentive eagerness, hindi lamang simpleng pakikinig gamit ang ating tenga. Talagang naroon yung kahandaan na pakinggan yung salita ng Diyos. So yun yung dapat nilang tugon. Una, primarily, quick to hear. Magmaliksing makinig, especially sa salita ng Diyos. And then, ang sabi niya, magmakupad magsalita o magmakupad sa pagkasalita. So ito po ay tumutukoy sa pagpigil sa ating sariling opinyon upang mas unahin ang kalooban ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos. So yun daw dapat muna sa pakikinig at huwag natin ipairal muna kung ano yung ating naiisip o ano yung ating opinyon sa kalagayan natin. So yun yung sinasabi ni Santiago dito. And then, sabi niya, hindi lamang magmakupad magsalita o maglabas ng ating sariling opinyon, kundi magmakupad sa pagkagalit. Kasi ito yung sinasabi natin kanina na maaaring maging tugon ng mga manampalataya noon dahil ng kanilang naranasan. Yung magalit, yung magreklamo, yung hindi tanggapin ang kanilang kalagayan. Yung pong salita ditong galit, yan po ay ginamit yung salita ditong orge sa kanyang salitang original
ibig sabihin na galit na mula sa loob. Ibig sabihin, ito yung galit na naipon sa kanilang sarili dahil hindi nila muna inaalam yung kalooban ng Diyos. Titingnan nila yung kanilang kalagayan na hindi katanggap-tanggap sa kanila. So kaya yun yung sinasabi ni Santiago na kahit yung pagkagalit, huwag tayo agad magpadala sa ganong pag-uugali. Yan tumutukoy sa isang emosyon ng pagtutol sa katotohanan, pagtutol sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Kagaya nga ng mga Kristiyanong ito na nasa pangalat. Kaya't makikita po natin nang sinasabi dito, ang pakikinig ay hindi simpleng pandinig, kundi pakikinig na mayroong pagtanggap sa salita ng Diyos. At yung galit ay hadlang upang tanggapin ng tao ang salita ng Diyos. Kung ating pairalin muna kung ano yung ating tingin sa ating kalagayan. Kung pairalin ng mga manampalataya noon yung kanilang tingin sa kanilang mga naranasang mga pagsubok. So yun po yung sinasabi dito ni Santiago. At sabi niya, hindi dapat na maging gayon dahil ang sabi niya patungkol sa galit, sa verse 20, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Yung katwiran dito ng Diyos na tinutukoy, yan ay pinapatungkulan niya yung pamantayan ng matuwid na pag-uugali na kalugod-lugod sa Diyos or gusto ng Diyos. At yung galit na tinutukoy diyan, yan po ay makasalanang galit. Hindi siya matuwid na galit, hindi siya banal na galit. Yan ay galit ayon sa ating likas na pagkamakasalanan. At hindi dapat na maging ganoon yung ating maging response sa lahat ng ating naranasan. Hindi dapat na maging ganoon yung tugon ng mga manampalataya noon kahit sila ay umaharap sa matinding pagsubok sa buhay. Sapagat ang isang pusong puno ng galit ay hindi maaaring magbunga ng pamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang salita ay hindi tumutubo, hindi siya sumisibol sa pusong puno ng kapaitan. Yun yung pinopoint out ni Santiago. Kaya naman, kung hindi ito karapat-dapat sa isang manampalataya, ang sabi ngayon niya sa verse 21, kaya ngayon, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. So, yun yung challenge ngayon ni Santiago. Kahit alisin ninyo ang lahat ng karumihan, ang pag-apaw ng kasamaan. At kapag ito'y ating naalis, ang sabi niya, nandun dapat natanggapin ng may kaamuan yung salitang itinanim ng Diyos sa mga manampalataya. Ginamit dyan ni James yung salitang ihiwalay, na kung saan ay ginamit din ni Pablo sa kanyang mga sulat sa Efeso ng paghuhubad o pag-alis din na nangangahulugan ng intentional na paghubad ng maruming kasuotan. Kasi kapag tayo ay sa ating karaniwan, pagka marumi ng ating damit, talaga inaalis na natin sa ating katawan. Ganoon niya ginagamit yung lingwahe dito na alisin natin yung mga ganoong uri ng pag-uugali, yung mga karumihan. Na tinutukoy diyan, na karumihan, yung word na yan talagang tumutukoy sa original, ay literal na dumi sa katawan. Pero metaphorical na ginamit po yan tumutukoy sa moral na karumihan, sa mga kasalanan, sa kasamaan. And then, nandun na tanggapin daw natin na may kaamuan yung salitang itinanim. So, pansin niyo dito yung itinanim. Ito ay tumutukoy sa mga tunay na manampalataya na sa mga manampalataya, sa mga tunay na Kristiyano, meron ng itinanim sa atin ang Diyos. Mga may panimulang gawa na ang Diyos sa atin. Yung itinanim na salita po diyan ay tumutukoy ang salita ng Diyos na inilagay sa puso ng mga manampalataya. Kung ating babalikan yung pangako sa Old Testament, sa Jeremiah 31:33, kung saan tumutukoy sa New Covenant, sa bagong tipan na gagawin ng Diyos sa kanyang bayan, na ilalagay niya yung kanyang salita sa kanilang puso, na sila'y susunod mismo sa Diyos. Magkakaroon sila ng buhay sa kanilang sarili. So, yan na po yung itinanim ng Diyos
sa ating mga buhay. Pagpapakita ng katotohanan ng New Covenant ng Diyos sa mga Kristiyano na ilalagay niya ang kanyang kautusan sa kanilang kaisipan at isusulat ito sa kanilang mga puso. At ayon kay Santiago, ang salitang ito ng Diyos ang makapagliligtas sa kanilang mga kaluluwa. Ganito kahalaga yung salita ng Diyos. May kinalaman ito sa ating kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Bakit hindi ito nangangahulugan na yung kanyang mga sinusulatan ay hindi paligtas o hindi pang mga mananampalataya? Sapagkat sila yung mga mananampalataya na sa kanyang pag-address sa kanila. Yung kaligtasang tinutukoy po dito ay yung lubos na pagliligtas, yung ultimate redemption nila mula sa kasalanan at kamatayan sa huling araw sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At yung role ng salita ng Diyos ay napakahalaga sapagkat ang salita ng Diyos ang nagsisilbing liwanag sa buhay nating mga Kristiyano habang natili tayo sa kasalukuyang mundo. At kung magkagayon, napakahalaga sa isang mananampalataya ang lubos na pakikinig at pagpapasakop sa salita ng Diyos. Sapagkat dito nakasalalay ang ating pananampalataya, ang ating mga pinaniniwalaan, ang ating pinanghahawakang mga pangako, ang ating pag-asa, ang ating iniintay na kalubusan ng mga pangako ng Diyos. At sana makita natin ng gayon ang salita ng Diyos at makaapekto yan sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya yung punto na nais ko pong idiin dito ay ito, na ang tunay na mananampalataya ay hindi lamang nakikinig ng salita ng Diyos, kundi nakikinig ng mayroong pagpapasakop. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, ikaw ay talagang sinasabi mo na mayroong pagkilala sa Panginoong Jesucristo, hindi ka lamang dapat nakikinig ng salita ng Diyos, kundi ikaw dapat ay nakikinig ng mayroong pagpapasakop sa otoridad ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ganyan po ito ina-emphasize ni James, yung kahalagahan ng maingat at mapagpasakop na pakikinig. Ang ganitong gawi o ang ganitong pag-uugali ang naghahatid sa mga Kristiyano upang patuloy tayong lumago sa pag-alam at pagtanggap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yan ang naghahatid sa atin upang lumago tayo sa kabanalan, upang tayo patuloy na makalaban sa paglalayo sa kasalanan, masigit upang tayo masigit na maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po sa kasaysayan, sa ating pinag-aaralan sa Book of Acts, sa series ni Pastor, ating makikita doon yung mga sinaunang Kristiyano. That is church history. Yung mga sinaunang Kristiyano ay kilala bilang people of the book. People of the book. Hindi dahil sa kanilang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, hindi dahil sa dami ng kanilang naalaman sa salita ng Diyos, kundi dahil sa kanilang kahabaang loob ng pagtanggap sa katuruan ng salita ng Diyos, ng pagtanggap nila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya yun pala ang dapat nating maging pag-uugali. Magkaroon tayo ng kapakumbabaan, kahabaang loob, magpasakop tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi tayo magkakaroon ng kapakumbabaan, papalangan natin yung ating sariling alam na. Hindi natin tatanggapin yung salita ng Diyos, wala itong may pakinabang sa atin. Ang sabi nga ni John Chrysostom, sabi niya, to listen to the word without humility is like pouring water on a rock. Ang pakikinig daw ng salita ng Diyos ng walang kapakumbabaan ay parang pagbubuhos ng tubig sa isang bato. Yung makikita kung ating binubuhusan ng tubig ng bato, hindi siya nakaka-penetrate. Nasayang lamang siya. Ganoon daw, kapag tayo ay nakikinig lamang ng salita ng Diyos, pero wala tayong kahabaang loob na tanggapin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dapat pong natin makita na hindi ito simpleng pakikinig lamang. Hindi ito pakikinig lamang gamit ang ating mga tenga. Hindi ibig sabihin na dumadalo ka palagi sa araw ng linggo ay masabing tunay ka lang nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin na nakaupo ka ngayon diyan
Sa ilalim ng pangaral ng salita ng Diyos ay masabi ng tunay ka nang nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin na umaattend ka ng mga Sunday schools ay tunay na ang iyong pakikinig. Hindi ibig sabihin na sumasama ka sa mga Bible studies, sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos ay masabi ng tunay na ang pakikinig mo sa salita ng Diyos. Sapagkat kung wala ang iyong puso sa pakikinig, kung wala ang pagpapasakop sa pinakikinggan mong pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, walang kabuluhan ang mga ito sa iyong buhay. Kung hindi mo inihahanda ang iyong sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos, ay wala itong magiging pakinabang sa iyo. Kung hindi mo inaasam na tanggapin ang salita ng Diyos na iyong mapakinggan at napakinggan, ay wala itong kabuluhan. Bilang isang illustration, sa isang mga nagtatanim, hardinero, hindi agad sila nagtatanim ng halaman or uri ng punong kahoy hanggat hindi muna nila naaalis yung mga damo, yung mga mapanirang damo sa hardin bago nila itanim yung buto o yung halamang lalago. Doon nila nakikita na dapat ganito muna yung maging lupa. Handa siyang tanggapin yung binhi. Wala dapat maging sagabal para ito'y lumago. Ganoon din po sa ating mga manampalataya. Kailangan munang maalis sa atin ang anumang galit, ang anumang makasariling opinyon, ang mga dumi sa ating puso bago tumubo ang binhi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya't bilang implikasyon, masabi ngayon natin na ang pakikinig na walang pagpapasakop ay nagbubunga lamang ng galit, padalos-dalos na pagpapahayag ng saloobin, ng padalos-dalos na panalita at walang anumang pakinabang. Kung hindi natin handang alamin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, ay karaniwan sa atin na palaging sumangguni sa ating sariling kaunawaan na nagresulta sa pagkakasala, nagresulta sa pagbagsak. At yan yung problema sa maraming mga manampalataya. Maraming mga Kristiyano ang tila nakikinig ng salita ng Diyos, subalit walang espiritu ng pagpapasakop at pagtanggap sa kanilang pinapakinggan ng salita ng Diyos. Kaya naman ang nagiging resulta ay walang nagiging paglago, walang nagiging bunga, walang nagiging pagbabago. Mababaw na pagkilala sa Diyos, malamig na pag-ibig sa Diyos, matamlay na paglilingkod sa Diyos, isa ang pinanggalingan dahil walang naging pagpapasakop at pagtanggap sa lahat ng ating napakinggan. Iyan ang dahilan, kaya't kahit nadaragdagan ang iyong mga taon sa pagiging miyembro ng isang iglesia, ay hindi ka makitaan ng patuloy na paglago sa pananampalataya. Iyan ang dahilan kaya't hindi maaninag sa iyo ang bunga ng Espiritu. Iyan ang dahilan kaya't hindi mo magawang maiwan ang mga humihila, bumibihag sa iyong kasalanan, maling mga pag-uugali, maling pamaraan ng buhay. Kung ikaw naman ay narito ngayon at nakikita mong wala ka pang katiyakan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, wala ka pang pagkakilala sa Panginoong Yesus, hindi ka pa Kristiyano, yan ay resulta ng hindi mo lubos na pagpapasakop sa pangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ganyan hanggang sa ngayon, sapagkat hindi mo tinatanggap ng buong puso ang napakinggan mong mensahe ng kaligtasan. Kaya't inaanyahan kita ngayon at pinanawagan sa iyo na magkaroon ka ngayon ng pagsuko sa Diyos. Pag-isihan mo lang iyong mga kasalanan at buong puso mong tanggapin si Kristo, siya'y iyong sampatayanan, sapagkat sapat na yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at marapat mo iyong tanggapin, sapagkat kung hindi mo pagtitiwala kay Kristo na siya'y nagbayad ng iyong kasalanan, ikaw magbabayad ng iyong kasalanan sa huling araw sa kanyang muling pagparito. Subalit,
napakapagbiyaya ng Diyos na ikaw ngayon ay nakakarinig ng salita niya upang patuloy kang bigyan ng pagkakataon na lumapit sa Kanya. Iyon na siyang lapitan, sumuko ka sa Kanya, at siya yung iyong maging buhay, pagtiwalaan ng iyong kaligtasan. Kaya yung tanong sa bawat isa ay ito, ikaw ba ay nakikinig ng salita ng Diyos? Pinapakinggan mo ba talaga ang salita ng Diyos? Nagpapasakop ka ba sa iyong pinapakinggang salita? Gaano mo pinaghahandaan ang pakikinig sa salita ng Diyos? Iba pa yung nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Iba pa yung pagpapasakop. Nandun din ba yung ating paghahanda sa pakikinig ng salita ng Diyos? Kaya ka ba dumadalo sa mga araw ng linggo ay upang magpailalim sa pakikinig ng salita ng Diyos? Kaya mo ba sinisikap na dumalo at umattend sa mga conferences, mga seminar, other church services, ay pangunahin para magpasakop sa pakikinig ng salita ng Diyos? Huwag nawang maging motibasyon na kaya ka makikinig ay dahil lang din ng mga nangangaral, ng mga tagapagsalita. Tandaan natin na bawat pangaral, maging sino pa man ang nangangaral, kung matapat na naipangaral ang salita ng Diyos, ay karapat dapat itong paghandaan at karapat dapat itong pakinggan, sino man ang nangangaral. Kaya't suriin mo ang iyong sarili ngayon. Ano nga ba ang kalagayan ng iyong puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos? Talaga bang inaasam mo na yung iyong napakinggan ay iyong tanggapin, na ikay magpailalim sa salita ng Diyos? Tandaan natin na ang isang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, gaya sinabi ng Panginoong Yesus, kundi sa bawat salitang lumalabas sa ibig ng Diyos, ang Kanyang salita. At gaya ng pagkain na tinatrato natin, na lubos nating pangailangan, na pagka walang pagkain, tayo ay manghihina, tayo ay magugutom, ultimately tayo mamamatay kung walang pagkain. Ganyan kahalaga yung pagkain sa atin. Pero nawa, bilang Kristiyano, kay isang Kristiyano, tratuin mo nawa ang salita ng Diyos na lubos mo ring pangailangan, gaya ng pagkain pisikal. Kaya sana sa bawat pagkakataon kung saan merong pangaral ng salita ng Diyos, pagtuturo ng salita ng Diyos, ay magkaroon ka palagi ng puso na may pakikinig at pagkapasakop sa salita ng ating Panginoong Diyos. At bilang hamon, palagi kang maging handa sa pakikinig at magpasakop sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kung atin po nakikilala si David Brainerd. Si David Brainerd ay isang misyonaryong Amerikano. Siya ay American missionary noong 17th century. Siya nakilala sa kanyang malalim na pakikinig at pagkapasakop sa salita ng ating Panginoong Diyos. Noong una, nung di pa siya nakakilala sa Diyos, umaasa siya sa kanyang sariling katwiran para tanggapin siya ng Diyos. Pero nung kanyang mapakinggan, kanyang mabasa ang salita ng Diyos, naliwanagan siya na ang tunay pala na katwiran ay na kay Kristo lamang at siya'y sumampalataya. At mula noon, nung siya'y naligtas, araw-araw niyang binubulay. Araw-araw siyang nagme-meditate sa salita ng Diyos at sinusunod niya ng may kabaang loob ang mga katotohanan dito. Kaya siya ay nakilala bilang missionary consumed by the word. Diyan siya nakikilala sa history. Missionary consumed by the word. Sa kabila ng kanyang naranasan sa pagmisyon ng gutom, pasakit, at kahit mga pag-uusig habang pinapangaral niya ang ebanghelyo sa mga tribo ng mga American Indians, hindi siya nagreklamo o nagalit, kundi tahimik siyang nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos.
Yung kanyang puso at yung kanyang kaluluwa ay naroon na nakatuon sa mga katotohanan ng salita ng Diyos at siya nagpapasakop dito. Ang kanyang ministeryo, kung titingnan sa pantaong panaw, sa panlabas ng pamantayan, ay hindi matagumpay. Subalit, libo-libong American Indians ang tumanggap kay Kristo dahil ang kanyang buhay mismo ay naging bunga ng itiyanin na salita. Naging testimony yung kanyang buhay ng katotohanan ng salita ng Diyos. Nang siya mamatay sa edad na 29, napakabata pa niya, iniwan niya ang libo-libong journal entries na naging inspiration din ng mga misyonaryong gaya nila William Carey at David Livingstone, na mga dakila ding missionaries sa kasaysayan. Ganyan yung kanyang naging buhay. At makikita natin ang kanyang buhay ay maiksi, ngunit ito ay puno. Isang totoo ng pusong nakinig, sumuko, at isinabuhay ang salita ng Diyos. At makikita natin diyan yung katotohanan na ang tunay na pakikinig sa salita ng Diyos, hindi lang mga simpleng pakikinig, kundi may puso nagpapasakop at handang sumunod kahit sa gitna ng pagsubok. So yun po yung una. Tingnan natin yung pangalawang bagay. Hindi lamang po sinasabi dito ni Santiago ng magkaroon ng pakikinig sa salita ng Diyos na mayroong pagpapasakop, nagpatuloy din siya sa kanyang mga sinasabi. So sabi niya sa mga susunod na mga talata from verse 22 to 27, binanggit niya yung kasunod na katotohanan na maging tagatupad naman kayo at huwag tagapakinig lamang. So, pagpapatuloy ito. So, yung point number 2 ay naroon na dapat na ipamuhay ang salita ng Diyos ng may kabaan at kabanalan. Makikita natin dito na ang tunay na may pagpapasakop sa salita ng Diyos ay may pagkasabuhay nito. So, yung katunayan, in relation sa first point kanina, yung katunayan na meron tayong pagpapasakop sa salita ng Diyos ay meron dapat na pagkasabuhay niyan. So, hindi uminto si Santiago upang sabihin yung tamang pakikinig sa salita ng Diyos, kundi ipinapakita niya na ito dapat ay magkaroon ng pagkasabuhay. Again, ang sabi niya sa verse 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Binanggit dito na maging tagatupad kayo, doers. Yan po ay nangangahulugan ng aktibong paggawa, tuloy-tuloy na pagkasabuhay, tuloy-tuloy na aplikasyon. Yung nakapakinggan salita ay dumadaloy sa kanyang buhay at kanya itong ginagawa. Ibig sabihin, hindi lamang sa isang beses na aplikasyon, kundi siya po ay araw-araw na pagkasabuhay ng katotohanan ng salita ng Diyos. Yun po ibig sabihin ng doers. Literal na tagagawa. Kung ating mapapansin, yung salita pong tagatupad diyan, literal na tagagawa, yan po ay pareho yung kanyang root word sa salitang home or tula. Ibig sabihin, ang buhay ng Kristiyano ay parang tula ng pagsunod sa Diyos. Nandun yung kanyang tuloy-tuloy dapat na pagkasabuhay ng salita ng Diyos. At dapat yan po yung nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya. Sabi niya, hindi tagapakinig lamang. So kanyang pinapatungkulan dito yung mga tagapakinig. Noong panahon na yon, meron kasi sa mga sinagoga na nakikinig lamang ng salita ng Diyos. Pero walang nakikitang pagbabago sa kanilang buhay. Pinopropes nila na sila ay nakikinig, na sila ay may pananampalataya sa Diyos, pero contradiction yung kanilang buhay. Kaya yun yung ina-address ni Santiago. Kaya nga nakatuon siya sa practical na aspeto. Huwag kayong maging tagapakinig lamang, na wala nakikinig lamang pero walang nangyayari, walang pagbabago sa iyong buhay. So sila yung mga nag-iisip na sila may kaligtasan, subalit sa katotohanan ay walang nito. Hindi nila ito pinoposes. Kaya't ang pagdinig lamang ay hindi sapat. Ang tunay na panampalataya ay nakikita sa gawa.
Yung nga yung pagkapatuloy niya. Ang sabi niya sa verse 23-24, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha ng salamin. So, ibig sabihin, ang tao na ay kinig pero hindi sumusunod ay parang nakakita ng katotohanan, nakita niya, na-convince sa katotohanan, pero tumalikod siya na walang pakialam, na walang ginawa, walang naging reaksyon, na walang naging tugon. Bagaman nakita niya, napakinggan niya yung katotohanan, pero wala lang sa kanya. Kaya, ibig sabihin niyan, sa ating buhay, kahit mapakinggan mo man ang daang-daang libong sermon, kahit ikaw ay maupo man sa ilalim ng pangaral ng kilalang mga matapat na mga mangaral, kagaya nila R.C. Sproul, nila John MacArthur, nila John Piper, Paul Washer, Pastor Noel Spinoza at iba pa, kahit ikaw ay mapailalim sa kailang otoridad ng pangaral ng salita ng Diyos at ultimo ating exage kahit may bobang anghel at mangaral ng salita ng Diyos, kung wala kang magiging tugon, kung wala kang naging tugon sa lahat ng mga ito, ay dinadaya mo lamang iyong sarili. Yan yung katotohanan na sinasabi ni Santiago. Kahit iyong mapakinggan yung mga dakilang mga pagtuturo ng salita ng Diyos, kung wala tayong response sa ating napakinggan, wala itong kabuluhan. Parang nakita mo lamang yung katotohanan pero wala ang ginawa. Kaya ang sabi niya sa verse 25, magsiyasat. Sabi niya, hindi dapat na maging gayon, kundi dapat nagsisiyasat ng sakdal na kautusan. Ating tinitingnan yung katotohanan ng salita ng Diyos, yun ang ating sinisiyasat, yung kautusan ng kalayaan. So ang salita po ditong magsiyasat o nagsisiyasat ay talaga nangangahulugan ng pagyuko, uri ng pagyuko upang masusing hanapin o suriin yung mga bagay na ating hinahanap. Yun dapat yung ating maging pagtrato sa salita ng Diyos at talaga siyang masusing hahanapin or masusing titingnan kung paano natin ito may ingatan sa buhay. At dapat meron pagsisiyasat sa sakdal na kautusan na pagtukoy sa moral na kautusan na natupad at inaccomplish ng ating Panginoong Jesucristo. Meron din po tinutukoy diyan na kautusan ng kalayaan. Pagkapakita ito ng katotohanan ng merong Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ang nagbibigay ng kalayaang sumunod sa atin. At ito yung katotohanan sa mga mananampalataya. Kaya imposible na wala nagiging katotohanan ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Kasi merong Espiritu Santo sa mga mananampalataya na nananahan sa atin, na nag-uudyok sa atin, na nag-a-apply ng gawa ni Kristo upang tayo sumunod, na pinalaya tayo sa kasalanan at tayo binigyan ng kakayanan para sumunod sa kautusan ng Diyos. Kaya imposible sa isang mananampalataya ang magkaroon ng kawalan ng bunga. Kaya dapat po natin makikita dito na ang tunay na kalayaan ay hindi kawalan ng utos, kundi kakayahang sumunod sa Diyos. Meron tayong kalayaang sumunod sa Diyos ng may kagalakan. Kaya nga, sa mga practical na pagsalita, sabi ni Santiago sa verse 26, ngayon, kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Yung tinutukoy po ditong relihiyon, yan ay tumutukoy sa ginagawang panlabas na pagsamba, panlabas na pagkilala sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, gaya ng mga ritual o mga seremonya. Ngunit para kay Santiago, ang tunay na pagsamba, pagkilala sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, hindi ito ritual, kundi ito ay relasyon at pagsunod sa Diyos. Merong greater motivation kaya tayo naglilingkod at sumasamba sa Diyos dahil ng kanyang pag-ibig sa atin. So, binanggit po na dito yung katangian ng tunay at dalisan na reliyon.
Sa practical aspeto, nandun yung pagpipigil ng dila. Galing sa salitang bridle or busal or control ng kabayo. Nangangahulugang may kamalayan na pagpigil sa panalita sa practical na aspeto. At kung ini nagpapatuloy sa isang tao o isang magpapahayag na Kristiyano, naroon yung paglinlang sa kanyang sarili. Ibig sabihin, nangangahulugan ng nililinan niya yung kanyang sariling isipan. Tinitingnan niya yung kanyang mga ginagawa, ay ito yung, kumbaga, makapagpapalapit sa kanya sa Diyos na wala namang katotohanan sa kanyang buhay. Dapat nating makita na ang tunay na pagsamba ay naroon na mayroong motibasyon ng pagsunod dahil ng pag-ibig ng Diyos. At nakikita yan sa practical na aspeto sa ating uri ng pamumuhay. Sapagkat ang pagsamba na walang disiplina sa panalita, paglalabas ng saloobin, sabi ni Santiago, ay huwad, hindi totoong relihiyon. Kapag ang mga tao ay pinagpipilitan ang kanilang sarili na magmukhang relihiyoso, hindi dahil ng motibasyon na ang Diyos ang kanyang motibasyon, kundi para magmukha lamang siyang relihiyoso sa mata ng tao, kung yan lamang ay pinagpipilitan ng isang tao, ito'y tanda ng kawalang kabuluhan ng kanyang relihiyon o hindi katunayan ng kanyang relihiyon. Ang hindi pagkontrol ng dila at madaling pagsalita tungkol sa kamalian ng iba o pagmamaliit sa karunungan at kabanalan ng kapwa ay mga palatandaan ng isang walang saysay na relihiyon. Ibig sabihin, hindi totoong pagkilala sa Diyos. Ang taong mapanirang puri ay hindi maaaring magkaroon ng tunay na mapagpakumbaba at mapagbiyayang puso, sapagkat hindi ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang hindi tunay na relihiyon ay nakikilala sa pamagitan din ng karumihan at kawalan ng pag-ibig. Kaya't napakalaga yung motibasyon. Kung ating gusto makita kung totoo yung ating pagkilala sa Diyos, ano yung ating motibasyon ng pagpuri sa Kanya, ng pagmamahal sa kapatiran, ng ating paglilingkod? Yun ba ay para magmukha lamang tayong relihiyoso sa mata ng tao, malapit sa Diyos? O dahil talaga ng ating motibasyon na iniibig natin ang Diyos, iniibig natin ang ating kapwa para sa kapurihan ng Diyos? And then, lastly, sabi sa verse 27, ito ngayon yung makita dapat natin. Ang dalisan na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Diyos at Ama natin ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Pinapakita dito yung dalisan na relihiyon, ibig sabihin walang halo na ibang motibasyon. Totoo, dalisay, puro, para sa Diyos. Walang dungis, walang bahid ng kasalanan. Walang tinatagong kasalanan, walang inaalaga ang kasalanan. At sa practical na aspeto, dapat nakikita ito. Binanggit niya yung mga application, dapat mayroong pagdalaw sa mga ulila, sa mga nangangailangan. Hindi ito simpleng pagbisita lamang, kundi ito'y aktibong pagmamalasakit. Meron pakialam, merong pagmamalasakit, merong pag-aaruga sa mga nangangailangan, merong pagtulong. At pinanggit doon kung sino yon, yung mga nangangailangan, mga ulila at babaeng bao. Silang mga pinakamahina sa lipunan noong unang siglo, ng first century, simbolo ng lahat ng nangangailangan. At panghuli, meron din dapat siyang pag-iingat ng sarili. Siya magkaroon ng walang dungis sa sanlibutan. Ibig sabihin, huwag mahawa sa sistema ng kasalanan ng mundo. Sa kung paano nag-iisip ang mundo, sa kung paano nagsasalita ang mundo, sa kung paano gumagawa ang mundo, sa kung paano ang prinsipyo ng mundo na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya't makikita natin diyan ng tunay na relihiyon ay hindi nakasentro sa ritual na ginagawa, kundi sa relasyon natin sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos na nakikita sa awa at kabanalan. Awa sa ating kapwa, pagtulong sa ating kapwa, at sa kabanalan sa ating sarili. Ang tunay na relihiyon ay nagtuturo sa atin na gawin ang lahat ng bagay na parang tayo nasa harapan ng Diyos.
Ang isang malinis na pamumuhay ay dapat nakasabay ng tapat na pag-ibig at habag. At alalahanin natin na walang halaga sa harap ni Kristo Jesus ang anumang bagay maliban sa panampalatayang kumikilos sa pamagitan ng pag-ibig. Isang panampalatayang nagpapadalisay ng ating puso at sumusupil sa mga makasalanang pita at sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Kaya yung punto po na ating makikita diyan, ang tunay na Kristiyano ay isinasabuhay ang salita ng Diyos ng may pag-ibig, may biyaya, may katotohanan. Hindi lamang simpleng pagsunod para makitang ang mga taong sumusunod tayo sa Diyos, kundi merong motibasyon ng pag-ibig, merong biyaya, merong katotohanan sa ating buhay. Ayon kay Santiago, ito po yung picture, ito yung larawan ng totoong mananampalataya ni Kristo. Kaya yun ay paalala sa atin na hindi ibig sabihin na ipinapahayag natin meron tayong pagkilala sa Diyos. Ay totoo na yung ating pagkilala talaga sa Kanya. Kung hindi ang motibasyon ay Diyos, kung hindi ang motibasyon ay pag-ibig sa Diyos, hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. Kung ating maalala sa Matthew 7 verse 21, kung saan yung pagharap ng mga nagpapakilala, may pagkilala sa Diyos kay Kristo, sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karaya ng langit. Ang sabi niya doon, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Kaya hindi ibig sabihin na meron tayong sinasabing pagkilala sa Diyos, ay ito'y totoo na kung walang nangyayaring bunga, pagganap. Kaya ang paalala din ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa 1 John 3:18, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Kaya nga po since ngayon ay Reformation Month, yung mga reformers po noon, kagaya ni Martin Luther, kanyang binibigyan diin ang panampalataya na siyang tanging paraan upang tayo ariing ganap ng Diyos, panampalataya lamang. Pero, take note, meron din siyang sinabi itong napakalaga. Sabi niya, faith alone saves, but the faith that saves is never alone. Ibig sabihin, talagang panampalataya lamang kaya tayo maligtas. Pero, ang tunay na panampalataya na nakapagliligtas ay hindi nag-iisa. Ibig sabihin, hindi siya sinasabi lamang. Meron siyang kaakibat na ebidensya na bunga. So, totoo, panampalataya lamang ang nakapagliligtas, pero ang panampalataya nagliligtas ay nagbubunga ng mabubuting gawa sa ating mga buhay. Kaya't walang kabuluhan ang pagpapahayag ng panampalataya kung wala itong nagiging bunga sa iyong buhay. Sa ilustrasyon, parang isang doktor na nagbigay ng reseta sa kanyang pasyente. Kung hindi iinumin ng pasyente yung gamot, walang epekto. Kahit malaman niya yung mga gamotang kailangan niyang inumin. Kung hindi siya tutugon ng pag-inom ng mga yon, walang kabuluhan. Ganoon din po sa mga Kristiyano. Walang saysay kahit ating malaman yung mga katotohanan ng Diyos kung hanggang pakikinig lamang at wala tayong pagtugon, walang paggawa sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi po dito usapin kung ikaw ay may paniniwala na may Diyos. Hindi dito usapin kahit sabihin mong may paniniwala ka sa Diyos. Hindi dito usapin kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya. Hindi po dito usapin kahit ikaw man ay maging miyembro ng isang lokal na iglesia. Take note, hindi po dito usapin kahit malaman mo rin ang mga dakilang doktrina ng Biblia. Kung walang nagiging pagsasabuhay ng salita ng Diyos, walang kabuluhan ang lahat ng iyong pinanghahawakan. Kaya't napakahalaga po niyan. Kasi yan po yung
katunayan. Yung bunga sa ating buhay, ang katunayan ng ating pananampalataya. Sabi nga po ni John Calvin, obedience is the test of faith. Yung ating pagsunod ang magpapatotoo sa ating pananampalataya. At bilang implikasyon, makikita natin ngayon dito na ang tunay na relihiyon ay nakikita sa gawa ng awa, katwiran, kabanalan, at hindi sa propesyon lamang. Ang paggawa ay bunga, hindi siya batayan ng kaligtasan. Yun ang ating tandaan. Hindi po ito pagtuturo na kailangan merong tayong gawin para maging batayan ng ating kaligtasan. Hindi ganon. Ang paggawa ay bunga, hindi siya batayan ng kaligtasan, pero kung walang bunga, pagpapakita ito ng kawalang ng buhay. Ang awa at kabanalan dapat din natin makita bilang mga mananampalataya. Sa praktikal na aspeto, hindi siya optional. Pwede natin gawin, pwedeng hindi gawin. Kundi dapat nangyayari siya sa ating buhay sapagkat yan ang ebidensya ng ating tunay na pananampalataya sa Diyos. At bilang babala, maraming mga Kristiyano ang pandalian lang ang apoy ng pananampalataya. Merong mga pagkakataon na parang tila nandun yung ating kasigasigan, nandun yung alab ng ating pananampalataya, pero walang bunga dahil hindi ito naiisa buhay. Upang ating mapanatili yung alab na ito, dapat magkaroon siya ng aplikasyon. Dapat magkaroon siya ng pagkasabuhay, pagkasikap na maging totoo yung ating napakinggan sa ating mga ginagawa. At yung nakakalungkot, sa modernong Kristyanismo, modern Christianity, ito'y madalas na nakatuon, nakasentro sa pakikinig lamang ng mga magandang sermon, ngunit kulang sa praktikal na pagsunod. Hindi dapat maging gayon. Sabi nga ni Ernest Resinger, if the great doctrines we have mentioned do not produce and develop through zeal, through holiness, self-denial, and evangelism, be sure that they are not held properly, or else they have become an end in themselves. Hindi doon ang katapusan na ating malaman lamang yung mga dakilang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi yun yung conclusion. Kailangan magkaroon siya ng aplikasyon ng katotohanan sa ating mga buhay. Tayo po ay pinagpala sapagkat nasumpungan natin ang Reformed Theology. Tayo ay Reformed Baptist Church. Pero nawa maunawaan natin ang tunay na esensya ng pagiging Reformed. Yan ay ang pagkasabuhay ng salita ng Diyos para sa kalatian ng Diyos. Yun ang esensya. Hindi lamang tayo after sa mga dakilang katotohanan ng salita ng Diyos, kundi ang ating goal ay ito'y magkaroon ng aplikasyon sa ating buhay, primarily para sa glory ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung tanong sa atin, isinasabuhay mo ba ang salita ng Diyos? Sa lahat na ng iyong napakinggan, napangaral ng salita ng Diyos, na iyong natutunan at patuloy na nalalaman, meron ka bang ginagawang pagsisikap para ito'y magkaroon ng aplikasyon sa iyong buhay? Yun po yung tanong sa atin. At tayo makakasagot nun. Sana maging paala po ito sa atin. Kaya't bilang hamon, nawa maging buhay na patotoo ang iyong buhay ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang atin nawang maging buhay sa mundong ito ay maging testimonya at katotohanan, pagpapatunay ng salita ng Diyos. Ang sabi nga ng Mateo 5:16, napanalita mismo ng Panginoong Hesukristo, at dapat ito yung maging goal ng ating buhay, ng ating pananampalataya. Ang sabi niya, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Yun yung ating goal.
maluwalhati ang Diyos. Kasangkapayan tayo ng Diyos ang ating buhay para sa Kanyang kapurihan. Again, ating titingnan kung ating kilala, yung isa pang missionary, si Henry Martyn. Isa po siyang English missionary naman sa India noong 19th century. Siya po ay isang genius. Siya ay nag-aral sa Cambridge University. Siya ay top student at may maaasahang karera bilang isang profesor. Brilliant siya na tao, matalino. Pero iniwan niya ang lahat ng mga ito upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga Muslim at Hindu. At nang tanungin siya kung bakit niya iniwan ang maginhawang buhay sa Inglaterra, siya'y tumugon. At ang sabi niya, "If I could only show the love of Christ to one soul, that soul would see the glory of my Father in heaven." Napakaganda ng kanyang motibasyon. Kaya niya iniwan ang lahat ng nasa mundo sapagkat kung kanya lamang daw may ipapakita sa isang kaluluwa yung kaltian ng Diyos sa langit, mas pipiliin niya yon. Mas matimbang yun sa kanyang buhay. Kahit habang siya naglilingkod, kahit sa init, sa pasakit, maging pag-uusig din, maraming mga Hindu ang nagkaroon ng curiosity sa kanyang ginagawa, sa kanyang ginagawang pag-misyon. Maraming mga Hindu ang nagtanong, anong uri ba ng Diyos ang iyong paglilingkuran? O parang takas sila sa kanyang ginagawa, gawin na lamang yung kanyang sigasig. Anong uri ng Diyos ang iyong paglilingkuran? Kung bakit gawin na lamang ang kanyang ginagawa? At yun yung pagkakataon na kanyang ipinaliwanag at ipinakilala si Kristo na karapat-dapat sa lahat ng kapurihan at paglilingkod. At katulad ni Henry Martyn, nakita natin yung kanyang mabubuting gawa at sakripisyo ay nagningning ng ilaw ni Kristo kahit sa isang madilim na kultura. At ito ay ginamit ng Diyos, kinasangkapan ng Diyos para ipaaninag ang kanyang kalatian at tumanggap ng kapurihan. At yun nawa yung ating maging motibasyon. Maluwalhati ang Diyos, kasangkapayan tayo ng Diyos. Napakataas na pribilehiyo sa ating buhay. At sa pagwakas, bilang mga nampatayan ng ating Panginoong Kristo, nawa ang naitira na ating buhay sa mundong ito ay ating may pasailalim sa salita ng Diyos at may sa buhay ang lahat ng katotohanan na nakasaad dito sa layunin na maluwalhati ang Diyos sa kalagitnaan ng mga tao. Kaya again, yung tanong sa atin, pangwakas na tanong, ikaw ba ay tagapakinig? O ikaw ba ay tagatupad? Sana tayo parehas. Tayo na ay kinig na may pagkapasakop at tayo tumutupad ng salita ng Diyos para sa kalatian ng ating Panginoong Diyos. Tayo pa'y manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa iyong salita na patuloy pong nagtuturo sa amin, nagpapaala sa amin, na marapat patuloy namin kayong kilalanin, tanggapin ang iyong kalooban at yung aming mga sumpungan sa pakikinig lamang ng iyong salita. Kaya nawa Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na merong kapakumbabaan, puso na merong kahabaang loob, makita na lubos namin pangangailangan ng iyong salita. At nawa Panginoon, hindi lamang din po kami makinig, malaman ng iyong mga katotohanan, kundi nawa magsikap din po kami na ito'y aming mais sa buhay para sa layunin na ikay maluwalhati, O Diyos. Kaya tulungan na po kami. Hindi pong nahalaman ang aming pong mga buhay, kami po ay mahihina. Wala kaming anumang kakayanan sa aming sarili. Kami bumabagsak, pero umaasa kami, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong awa,
na kung saan kami patuloy niyo pong tutulungan upang ang aming buhay na ito na natira sa mundong ito ay inyong maggamit para sa iyong kalwatian. Kaya tuloy niyo po kami, bigyan niyo po patuloy kami ng biyaya upang magkaroon po ito ng aplikasyon sa aming pong mga buhay. At lang din po namin sila na narito ngayon pero wala pang pagkilala sa Panginoong Yesus. Wala pang katiyakan ng kaligtasan. Nawa Panginoon, kumilos din po kayo sa kanilang puso. Bigyan niyo po sila ng pusong laman. Puso na mayroong pagpapasakop sa iyong salita. Makita nawa nila ang kanilang sarili na nangangailangan ng kaligtasan sapagkat sila ay makasalanan. Kay banal na Diyos na nagpaparusa sa kasalanan. Makita din po nawa nila ang iyong pag-ibig. Pag-ibig na kung saan ay dakila sa pagkakaloob ng inyong bugtong na anak, ang Panginoong Yesus, para mamatay. Siyang tumanggap ng inyong parusa upang kaming makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya kayo nawa, Panginoon, ang siyang kumilos sa puso nila na wala pa sa iyo. At nawa, Panginoon, sa iyong kalooban ay tawagin niyo po sila sa kaligtasan. Kaya muli, O Diyos, nawa ikaw lamang aming naitaas at naitanghal. Ito pong lahat ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay muling tatayo. At awit po tayo ng awitin ng pagtugon. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa malinaw na mensahe na nagmula sa Kanya na ipinadala sa atin ng ating kapatid. Awitin po natin ang awiting magtiwala at tumalima. Verse number 1. Pag ang Panginooy tinalima natin, salita'y ilaw sa landasin. Siya'y mananatili sa lahat kasama, magtiwala at tumalima. Magtiwala, kaloob ay sundin, kagalangan kay Kristo'y ganito lang kakamtin. Ang katatakutan, mga paninindi, nakinig ay kanyang aalsin. Walang walang pangangamba, magtiwala at tumalima. Magtiwala, kaloob ay sundin, kagalangan kay Kristo'y ganito lang kakamtin. Sa ating pasanin, mga suliranin, dalamay siya sa hirapanin. Di masising tayo sa ating pag-asa, magtiwala at tumalima. Magtiwala, kaloob ay sundin, kaganapan kay Kristo'y ganito lang kakamtin. Magkakapatiran, uupo sa panan, o lalakad na siya'y agapan. Ano may susundin, saan may pupunta, magtiwala at tumalima. Magtiwala, kaloob ay sundin,